Welcome back to our channel, our dear subscribers. Sa video na ito papakita naman namin sa inyo yung tour namin inside the Starfield Mall, especially doon sa COEX Library ng ito yung sadya namin. So ito, papasok na tayo dito sa Starfield Mall. So andito yung COEX Library na isa sa mga well-known spots dito sa Korea. Favorite puntahan ng mga mahilig sa Instagram worthy na spots. So library ito, so syempre madaming libro, pero napakaganda kasi nung pagkaka-arrange ng mga libro, napakataas nung bookshelf and very Instagram worthy talaga yung mga pictures na pwede mong makuha doon sa COEX Library. So in our previous video, pinakita namin yung pagpunta namin from Myeongdong and yung pagsakay namin sa subway and hanggang sa pagdating natin dito sa entrance ng Starfield Mall. So umuulan nung araw na to, pero buti na lang since subway naman yung sinakyan natin, hindi ganun ka-hassle. So here we are, nasa loob na tayo. Medyo malaki itong mall na ito. So medyo from this entrance, medyo malayo pa yung lalakarin natin. Pero meron namang mga directional signages, kaya hindi ka rin naman mawawala. Very clear naman yung mga nakalagay sa signages. May mga English versions naman, so alam mo kung saan ka papunta. So ito yung mga makikita ninyo. Very medyo high-end yung dating ng mall na ito. Marami ding mga item yan. Meron kayong mga makikita ng mga naka-sale, 75% off. So kumpleto naman yung mga makikita ninyo dito sa mall na ito. May mga department stores din katulad sa Pilipinas. Mga electronics na nagbebenta, mga jewelry shops, mga toy stores din kayo mapapansin. So very comfortable naman dito sa mall na ito. Hindi naman ganun kalamig or hindi rin ganun kainit yung temperature sa loob. So hindi ka naman papawisan. So dito sa portion na ito, mga clothing line naman yung mga stores na nakahilera. And of course, mga restaurants. So madami din pwedeng kainan dito sa mall na ito. Hindi na namin pinasok isa-isa yung mga stores, but just to give you an idea, ito yung mga makikita ninyo ng mga stores dito sa Starfield Mall. Although may iba pang wing itong Starfield Mall na to, so itong nilalakaran natin, isa lang itong part ng mall na ito. So on our left, mga travel bags naman, mga luggages yung binebenta. Another entrance ng mall. Yan, may Giordano na store. So, mukhang pang sosyalin yung interior ng mall na ito. Hindi siya katulad sa Pilipinas like sa SM na madalas triangle yung design ng mga malls. Dito, yan, kung nakikita ninyo kanina, merong blue truck. So meron talagang parang walking path or walking track na pwede mong lakaran. Yan, ito, merong parang
rubberized na athletic, para katulad ng mga nakalagay sa mga athletic stadium. So in-encourage nila na mag-exercise or maglakad ka para ma-exercise ka. Ayan, so madaming, even sa mga walls nila may mga LED displays, which gives you nga the feeling na high-end itong mall na ito. This day pala is Monday. Ito yung third and last day nung aming gala dito sa Incheon. So for today, yung itinerary lang namin is sa morning is dito kami sa Starfield COEX Mall. Bisitahin yung COEX Library. And in the afternoon, parang free time na para gumala and mag-shopping or window shopping. So on your right, may store ng Columbia. Ang napansin lang namin dito sa mga malls, mas mahal yung presyo as compared sa Pilipinas. For instance, yung presyo ng Uniqlo nila, pag kinonvert mo in Filipino equivalent, lumalabas na mas makakamura ka pa rin dito sa Pilipinas. Although may mga styles na wala sa Pilipinas at meron dito sa Korea. And so mga 7 minutes na tayong naglalakad pero hindi pa natin narating yung COEX Library. Nakakatuwa lang na dito sa loob ng mall meron kang ganitong parang jogging path or walking path. May nakita kong ganitong jogging path doon sa taas ng or rooftop ng Robinsons Mall sa may Manila, Robinsons Manila. Pero unlike doon sa Robinsons Manila, pag umuulan, maulanan ka kasi walang cover. Pero dito, yung jogging path nila or yung walking path nila, nasa loob mismo ng mall. Yan, so kung mapapansin nyo dyan sa harapan, merong booth for tax refund. Yun yung maganda sa Korea or even sa mga ibang bansa like Japan or Singapore. Inaalaw nila na yung mga tourist magpa-refund, tax refund. Dito sa Pilipinas, correct me if I'm wrong, pero wala tayong ganon na sistema, yung tax refund for the tourist. So ito na, nakarating na tayo sa COEX Library. So ito yung mapapansin ninyo. So maraming bumibisita. So marami ring mga turista. Libre naman yung entrance dito, walang entrance fee. So pwede lang kayong pumunta anytime. Open yata yung mall na to from 10 AM to 10 PM. Sumisikat to na tourist spot kasi ayan nga, kung makikita ninyo, Instagram worthy nga talaga. Totoo talaga yung mga libro na yan, you can actually borrow or you can magbasa ka dito sa, kasi library talaga to. Hindi na namin trinay na manghiram or magbasa ng libro. Pero may mga naman parang may reception area na pwede kang magtanong-tanong, mag-inquire. Kasi sila yung nakakaalam kung saan sa mga shelf na ito nakalocate yung libro na hinahanap mo. Yan, so tulad niyan si Kuya, kumuha ng libro yan, ibinalik niya. So I'm not sure lang paano mo So sa mga libro na nasa pinakataas ng shelf, I think you really need to ask for assistance kung gusto mong magbasa ng mga libro na located dun sa taas.
Baka yung mga tablets na yan, mga iPad, yan yung pwede kang mag-search or ng mga catalog para alam mo kung saang shelf nakalocate. And so ang daming mga nag-picture-picture. At this point, check out lang natin kung ano yung nasa taas. So, sobrang taas talaga nung mga bookshelf nila dito. So, ayan yung mga libro na makikita ninyo doon. Ayan, nasa second floor na tayo. So, kahit nasa second floor na tayo, mataas pa rin yung ibang part ng shelf. May coffee shop dyan sa part na yan. So, if you want to read a book and drink coffee, bagay sa'yo yung spot na yan. May mga tables na nandyan. Kung makikita ninyo, may mga gumagamit naka-laptop. So you can also plug in your laptop. I'm guessing first come first serve yan. So dito sa spot na to merong pwede kang upuan. Yan. Picture kagaya ni ate. Yan, may cafe. Pwede kang kumain. And this is the view from the second floor. So may long table din dyan sa baba. Pwede kang magbasa or gumamit ng laptop. One, two, three. Parang 4 na tower ng libro. Although parang mas madaming nagpupunta lang dito para lang magpa-picture. Pero marami din naman nang pumupunta para magbasa talaga. And gamitin yung mga library. Yung facilities ng library na ito. Para ka na ring nasa napakalaking coffee shop. Kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig mag-aral sa Starbucks or sa mga coffee shops, magugustuhan mo tong spot na to. So mapapansin nyo, madami ding mga turista na nandito, iba't ibang nationality. At si ate nagbibideo pa. Check out naman natin itong kabilang part. Parang mirror image lang din nung pinanggalingan natin. So, akyat tayo sa escalator. So, ayan. Yan yung mga libro na some of the books na makikita niyo. So, kung napansin nyo kanina, merong book na The Hunger Games. So, halo-halo din siguro yung mga books na nandito. More books. And may exit naman dito sa side na ito. Ganito naman yung itsura from this side.
meron sigurong mga libro dito na authored by Filipinos, or baka may mga Tagalog siguro na books dito. Try nyo lang siguro pag nagpunta kayo dito, try nyo hanapin kung may mga Filipino literature na books. Yan ang aking asawa. Picture. So, sa side na ito, mukhang walang coffee shops or cafe. Unlike dun sa kabila na merong cafe or coffee shops. So yan yung COEX library. So, palabas naman tayo ng COEX library and iikutin lang natin yung ibang part ng mall. Check out natin kung merong mga magandang mabibili. So request ng aking wifey, check out daw namin itong Kakao Friends na ito na store. So mukhang ano yata ito, mga characters sa Kakao Talk na chat app. So ito yung mga makikita ninyo inside the Kakao Friends na store. Mga flashes. Ayan, pang seat, para sa seat belt. Mga cute naman. Pajamas. Pwedeng pang pasalubong. Yan, may mga alarm clock. Sleepwear. Yan, travel pillows. Pang swimming. Keyboards. Parang Miniso lang. Mga assorted items na cute. Ito naman parang mga Lego style na toys na ina-assemble. I'm not sure lang if katayap nila yung Lego, pero baka ginaya lang nila yung style ng Lego. And more items like yan, orasan, lampshade, mga keychains, slippers, stuffed toys. So, kung may reregaluhan kayo, pwede kayong bumili dito. Kung mahilig yung reregaluhan nyo ng mga ganitong stuffed toys. And cellphone cases. May Batman and Superman pa. Paka-license items to ng DC
Comics. And buti na lang wala kaming nabili. So patuloy lang tayo sa pag-window shopping. Para maiba naman, dumaan naman kami sa hindi namin nadaanan kanina para makita natin yung mga ibang stores na makikita nyo dito. This one is an outdoor gear, Arc'teryx. Marami din sigurong hiking spot dito sa Korea, kaya bagay itong mga outdoor gears. Dito naman is National Geographic Store. So parang sa area na to, mga outdoor apparels. National Geographic, pang explore ng nature. And even yung Arc'teryx. Ito naman, Lego store naman nila. So kung mahilig kayo sa Lego, or if you collect Lego, check nyo din yung store na to. So ito yung mga collections nila dito. Ito Corvette na Lego. Yan, Castle naman to. Toy Story. Hindi kasi ako Lego collector, so I'm not sure if mas mahal dito sa Korea yung presyo or mas mura. Yan, mga race car na Lego. So if this interests you, check nyo lang kasi may Lego store dito sa Starfield Mall. So kung mapagawi kayo dito, kung mamasyal kayo dito, kung isa ito sa mga piliin yung itinerary ninyo and mahilig kayo sa Lego, you should definitely check this out. Yan, so napakaraming designs or klase ng collection na pwede mong bilhin dito. So may mga keychains din sila na binebenta for souvenirs. Ito, Star Wars. Yan, yung DT-80 na collection. Maraming naghahanap niyan. Ito naman, Harry Potter. So, Harry Potter and Star Wars. Dito sa side na ito yung naka-display. Yan, mga Star Wars yan. For sure kung fan kayo ng Lego, mag-enjoy kayo dito. Yan, Harry Potter. Dito naman sa side na to, ito parang painting na Lego. Painting na Lego ng Coex Library. Galing, magaling pagkagawa. And ito naman, Lego City. So mukhang mag-assemble ka ng mga panggagawa ka ng city made of Lego. Ganyan yung itsura ng iba.
sure kung kasama ninyo yung mga anak ninyo, tapos mapadaan kayo dito, baka mapabili kayo. Yan, Space Shuttle, Unicorn, motorcycle. Parang iba-iba yung sizes. May mga malalaking item na i-assemble, yung iba maliliit lang. Yan, Lego Classic naman. Shield ni Captain America. Presyo niya is 279,000 o 280,000 Korean won. So divide mo by 20. Magkano yun? 14,000 pesos more or less yung presyo nung Captain America Shield na Lego. And yan, you can buy Lego blocks. Ito naman mukhang mga pambata. Tuplo. So ito mga pang 2 to 5 years old na Lego. And sa part na to, meron silang area. Yan, pwede kang mag-build. And additional Legos na binebenta. Yan, in collaboration with Yamaha naman itong part na to. Big Bike. Sa 300,000 Korean won, so more or less 15,000 pesos. So yan yung makikita ninyo sa Lego store. Check out din natin yung ibang parte pa ng mall na ito. Ito, Zara naman. Check out din namin yung Zara. Ito yung mga items na naka-display dito sa Zara. So, section na to pang ladies. So, yung knitwear nila is 23,000 o 24,000 Korean won. Nasa 1,200 pesos yung equivalent niya. For sure may mga styles dito na wala sa Pilipinas. Ito naman parang pang kids to. Yan, so yung t-shirt nila is 14,000 Korean won, equivalent to 700 pesos. Yan. 24,000 naman sa mga 1,200 yung jacket nila. So ito na yung men's na area. O pang women pa rin pala. So malaki din tong Zara store. Daming naka-display na items. Yan, mga pang women to.
Ikot lang kung anong makikita natin dito. Yung oras kasi na ito around mga 10 AM na yata to or 11. Wala pa masyadong tao. Kakabukas lang ng mall na ito. And yan yung nakita natin sa Zara. And ikot ulit tayo sa mga ibang mga shops dito sa loob ng Starfield Mall. Lakad lang kami doon sa hindi namin nilakaran kanina para makita natin yung ibang mga stores din. And naghahanap din kami ng mga kainan kasi malapit nang mag-lunch time sa oras na ito. So hinahanap namin kung saan yung area ng mga kainan. Ito naman pang men's, TI for men shop. Dito kasi sa area na ito ng Starfield Mall, marami ding mga offices. So marami ding mga office workers na gumagala dito, and dito rin sila kumakain. Yan, katulad nito. I think this is a restaurant, so nakapila na yung mga tao para kumain. And it seems isa ito sa mga popular na kainan. Wala kaming idea kung saan kakain, kaya patuloy lang kami sa paglalakad. Ito, kainan din to, Soul Market. And tulad din sa Rockwell, meron ding parang mga cart or tiangge dito sa gitna ng itong kainan din na to, pinipilahan din, so mukhang okay. Yan, mga pang bahay yung nadaanan natin na binebenta. Parang trinoma din pala to. Nakakalito. Daming lagusan. Ito sa part na ito, dito yung hilera ng mga kainan. Yan, makikita ninyo yung poste. Parang display ng mga kitchenware. Sosyalin talaga yung itsura. Ito, Turkish restaurant, pero hindi rin kasi kami mahilig sa Turkish cuisine. Very elegant yung itsura ng mga poste. Pang 5-star yung interior nito. Para mga ganitong interior ng mall, makikita mo sa mga interior ng casino dyan sa Soler or sa Okada.
hopefully yung mga developers din natin ng malls, taasan din nila yung standard nila para naman hindi lang box type yung mga pinapatayo nilang mall. Ito, may isang restaurant sa Ariwon, so check out lang natin yung menu nila. Of course, since nasa mall ka, expect mo na mas mahal yung mga prices ng mga food dito as compared dun sa mga stand-alone na nasa labas ng mall. So, check out pa kami ng iba. May nakita kami na parang food court, so try namin puntahan. So iba-iba din naman yung cuisine ng mga restaurant na dito. Kung napansin nyo kanina, may Turkish, may Chinese, may mga Japanese restaurants. So sa area na to, parang mayroong food court nila. Ayan, ito yung mga makikita ninyo ng mga kainan. Ito naman yung style nung parang food court nila. Yan, kung mapapansin niyo din, madami ngang mga office workers na dito na sila nagla-lunch. Dito may 7-Eleven. Nalito pala kami, iba pala yung entrance na. Yung entrance pala kanina, doon pala dapat talaga yung entrance papunta doon sa mga kainan. So bumalik kami dun sa pinanggalingan natin kanina. So if you are looking for a budget-friendly na kainan dito sa Starfield Mall, meron din naman dito nga sa part na ito, may mga kainan na parang food court style. Pansin kasi namin kanina parang James Gym yung entrance, pero ito pala yung dadaanan mo papunta doon. So dediretso ka pala akyat ka sa escalator. Kala kasi namin kanina entrance ito paakyat ng gym. So, dito din, area na to, madami din namang mga kumakain. Yan, mga mostly office workers. So, para hindi kami masyadong magtagal sa pila, naghanap na lang kami ng mga kainan na medyo maluwag.
ito naman parang Vietnamese naman yung sinuserve nila dyan, mga pho. So ito, may nakita kami na mukhang walang pila. Or kung meron man, maikli lang. So ganyan din yung food na sinuserve nila. So sa part na to, mas budget friendly yung mga food nila. So ayan, so thank you again for watching our video. Subscribe lang kayo dito sa ating channel para updated kayo lagi sa ating mga videos na ina-upload.